Isang araw ay nagulat na lang ang Dark Soldier na si Dariel nang bigla siyang tinanggal sa Demon King's army. Nagsisilbi siyang assistant ng 4 generals pero ayon sa isang general na si Bash Barza ay wala umano siyang silbing assistant at higit sa lahat ay hindi siya nakakagamit ng mahika. Sinubukan pa niyang magmakaawa dahil may misyon siya na ipinagkatiwala sa kanya ng ama ni Bash Barza na dati ding isa sa 4 generals. Ngunit katwiran ni Bash Barza ay retired na umano ang ama nito at wala umanong lugar sa bagong Demon King Army ang mga katulad niyang hindi nakakagamit ng mahika. Wala na siyang nagawa pa kundi tanggapin na lang ito at umalis na siya. Pagkalabas niya ng kastilyo ay kinausap pa siya ni Rizet para sana asarin at tanging sinabi niya lang dito ay hindi na siya isang Dark Soldier dahilan para magtaka ito. Dahil wala siyang ibang mapuntahan ay ilang araw siyang nagpalakad-lakad sa kagubatan hanggang sa manghini siya sa gutom. Ilang sandali lang ay bigla na lang may tumalon na babaeng tao sa kanyang harapan. Hinahabol pala ito ng isang halimaw kaya dali-dali siyang kumilos para iligtas ito. Kahit sobrang nanghihina siya ay hindi pa din nawala sa kanyang isipan ang kanyang tungkulin na protektahan ng isang babae. Ang problema ay hindi siya makalaban ng maayos dahilan para maunahan siya ng halimaw. Nang makita niya ang punyal ay napilitan na lang siya na gamitin ito kahit isang kahihiyan sa mga demon na umasa sa mga sandata na likha ng mga tao. Pagkasugod ng halimaw ay ginaya niya ang galaw ng hero na nakaharap nila dati at hindi niya akalain na gagana ito. Namangha ang babae sa kanyang ginawa at labis itong nagpasalamat sa pagligtas niya dito. Alam niya na delikado kung magtatagal pa siya dito pero nang paalis na sana siya ay bigla siyang pinigilan ng babae dahil gusto umano nito na sumama siya sa nayon kung saan ito nakatira para pakainin siya bilang pasasalamat. Dahil nagugutom na talaga siya ay napilitan na lang siya na sumama dito. Pagkadating nila sa nayon ay dito na ito nagpakilala sa pangalang Malika at nakilala din niya ang mga magulang nito na sila Hilmas at Erika. Matapos malaman ni Malika ang kanyang sitwasyon ay inalok siya nito na manirahan na lang sa nayon dahil marami umano silang bakanteng kwarto. Hindi siya kagad nakapagdesisyon dahil alam niya na isa siyang kalaban ng mga tao. Pero naisip din niya na kung may lugar man na kailangan ng kanyang serbisyo ay hindi niya ito tatalikuran kaya pumayag na lang siya. Kinabukasan ng umaga ay dito lang niya nalaman na si Hilmas pala ang guildmaster at mayor ng nayon. Nais nito na gawin din siyang adventurer dahilan para mabahala siya sapagkat siguradong malalaman na ng mga ito sa pamamagitan ng ritual na hindi siya tao katulad ng nangyari sa isang spy na ipinadala nila dati. Sinubukan pa niyang magkunwari na may masakit sa kanya para makatakas dito ngunit sa tulong ni Malika ay naisagawa ng guildmaster ang ritual. Hindi niya akalain na magiging matagumpay ang ritual kaya dito niya na nalaman na isa pala siyang tao. Hindi niya ni minsan pinagdudahan na hindi siya isang demon dahil simula nung matagpuan siya ng ama ni Bash Barza na si Grand Barza ay naging parte na siya ng Demon King's army. Dahil isa na siyang ganap na adventurer ay tinuruan na din siya ni Hilmas ng mga dapat niyang matutunan. Unang itinuro sa kanya ay ang tungkol sa aura na karaniwang tinataglay umano ng mga tao at ginagamit ng mga adventurer sa kanilang mga sandata. Pinapili siya ng gusto niyang sandata at ang pinili niya ay ang espada. Naalala niya ang ginawang pagsasanay nila dati ni Grand Barza pero ngayon ay may nararamdaman siya talaga na kakaiba. Katapos ay sunod naman umano nilang aalamin ay kung saang attribute siya magaling. Una nilang sinubukan ay ang tinatawag na slash at pagkasimula niya ay walang kahirap-hirap lang niyang hinati ang malaking kahoy na siyang ikinagulat nilang lahat. Akala ni Hilmas ay sa slash siya nababagay pero kahit din pala sa sting, sa hit at sa protect ay pare-parehong pambihira ang kanyang pinapakita na siyang pinakabihira na mangyari sa isang adventurer. Dahil dito ay naisip ni Hilmas na baka mas nababagay talaga siya sa Center Guild na isang top organization na pinapangarap na masalihan ng mga adventurer. Pero hindi niya tinanggap ang mungkahi na ito ni Hilmas dahil mas gusto niyang manatili sa nayon na nagbigay sa kanya ng tahanan. Pagkabalik nila ay ipinakilala na siya ni Hilmas sa buong nayon. Kagad naman siyang minaliit ng isa ding adventurer ng nayon na si Gashita dahil sa kanyang ranggo na mas mababa pa dito. Pinayuhan na lang siya ni Hilmas na huwag itong papansinin dahil may pagka-aroganti talaga umano ito. Para sa kanyang unang quest ay nais ni Hilmas na manguha umano muna siya ng mga medicinal herbs. Gayunpaman ay binalaan siya na mag-ingat dahil may ituman na pag-alagala sa kagubatan. Nang makita nila ang poster ay nakilala nila ito ni Malika dahil ito mismo ang iniligpit niya. Matapos itong makumpirma ni Hilmas ay pinagsabihan nito si Gashita dahil sa katamaran nito ay si Dariel tuloy ang gumawa ng kanyang trabaho. Dahil dito ay mas lalo lang itong nainis kay Dariel pero alam na ni Dariel na ito talaga ang mararamdaman ni Gashita sa kanya. Kumuha ito ng panibagong quest at muling nagyabang matapos makita ang hawak na job request ni Dariel. Pagkalabas nito ay napagpasyahan ni Hilmas na i-promote na si Dariel sa pagiging D-rank dahil sa pagligpit umano niya sa Itamon.
Dahil na din bago pa lang siya sa nayon ay minabuti muna ni Malika na gabayan siya sa pangunguha ng mga medicinal herbs. Pero maliban sa mga herbs ay may kuneho at halimaw din silang naiuwi sa nayon. Matapos makita ni Gashita ang halimaw ay mangiyak-ngiyak ito sa galit kay Dariel dahil ang halimaw pala na ito ang nasa quest na kinuha nito kanina. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unti na siyang nasanay sa nayon at napapalapit na din siya sa ibang mga residente dito. Isang araw pagkabalik niya ng guild ay napansin niyang parang may problema si Hilmas. May isang urgent request pala ang ipinadala sa kanilang guild at sakto itong nakita ni Gashita. Ito ay ang pagligpit sa Blaze Death Site na mas mapanganib pa kumpara sa Itamon. Pero ang naatasan talaga na magliligpit dito ay ang mga C-rank o mas matataas pang ranggo sa kalapit na bayan at ipinadala lang sa kanila ang quest para maabisuhan sila tungkol dito. Siguradong pupuntahan ito ni Gashita pero ang problema ay bawal siyang makialam sa mga adventurer na naatasan talaga dito. Dahil dito ay nagboluntaryo si Dariel na habulin si Gashita para ibalik sa nayon. Gusto sana ni Malika na sumama sa kanya pero hindi siya pumayag dahil delikado ang kanyang pupuntahan. Kaya minabuti ni Malika na padalhan na lang siya ng mga gamot at antidote. Pagkadating niya sa mismong lokasyon na nakasaad sa quest ay may nakita siyang bakas na parang dinaanan ng kung anong malaking halimaw. Ilang sandali lang ay nakita niya si Gashita na papalapit sa kanya dahil hinahabol na pala ito ng death site. Sinubukan itong atakihin ni Gashita pero hindi umubra ang kanyang pana sa kunat ng balat nito. Dito na kumilo si Dariel at dahil sa mas malakas niyang aura ay natablan niya ang death site. Mabilis itong gumanti at bagamat nasangga niya ito ay bumigay naman ng dala niyang espada. Bago pa makaatake muli sa kanya ang death site ay naisip niya na gamitin ang hit at sting gamit ang nabasag na piraso ng espada para unahan ng atake ang death site. Sa sobrang lakas ng atake niya na ito ay hindi umubra dito ang kunat ng balat ng death site dahilan ng agarang pagkasawi nito. Dahil nagtamo ng sugat si Gashita ay agad din nila itong ginamot gamit ang mga ipinadala ni Malika kay Dariel. Dito na napagtanto ni Gashita kung gaano kabuti ni Dariel dahilan para mag-iba ang tingin niya dito. Kaya kinabukasan ng umaga ay nagtaka sila Hilmas na kuya na ang tawag nito kay Dariel. Habang nagtatalo silang dalawa ni Malika tungkol kay Dariel ay muli namang naalala ni Dariel ang 4 generals. Nakalaban pala ni Zebiantes ang Heroes Party pero nabigo lang ito. Katwiran nito ay hindi niya umano alam na may bagong miyembro ang Heroes Party. Sinisi niya ang kanilang assistant kaya kaagad din itong tinanggal ni Bash Barza. Dito na iminungkahi ni Doroye na ibalik na lang nila si Dariel dahil mas nagagawa nito ang trabaho ng isang assistant kaysa sa mga ipinalit nila. Ngunit nagalit lang si Bash Barza at tutol talaga ito na ibalik muli sa pagiging assistant nila si Dariel. Isang araw ay napansin ni Dariel na parang walang nakatira sa ibang mga bahay kaya tinanong niya si Hilmas. Ipinakuha ni Hilmas kay Malika ang mapa ng nayon para maipaliwanag nito ng maayos sa kanya ang sagot sa kanyang katanungan. Ito pala ay nagsimula nung maagaw ng Demon King's Army ang Mithril Mine na malapit sa nayon. Simula pagkabata ay nakita ni Hilmas ang unti-unting pagbagsak ng nayon dahil sa pangyayaring ito. Sinubukan pa nilang bawiin ang Mithril Mine pero nabigo lang sila. Alam pala ni Dariel ang Mithril Mine na ito kaya kinabukasan mismo ay napagpasyahan niya na bumisita dito. Plano niya na subukang makipagdegosasyon sa mga demon na mabigyan kahit kunti ang Lux Village para makabawi kahit papano ang nayon. Pagkapasok niya ay nagtaka siya na wala siyang makitang bantay dito. Dahil dito ay nakadiretso siya ng walang problema sa mismong loob ng minahan. Kaya nang makita siya ng mga knockers ay tuwang-tuwa ang mga ito na sa wakas ay muli siyang bumalik. Nalaman niya na tinaasan pala ni Bash Barza ng 4 na beses ang kailangan nilang mamina na mithril. Kaya hindi tuloy maiwasan ng mga ito na mamiss si Dariel dahil masaya sila nung si Dariel pa ang humahawak sa kanila. Tinanggalan umano sila ng mga bantay kaya tumatakbo na lang sila tuwing gabi. Ilang sandali lang ay naramdaman nila na may paparating na hukbo ng Demon King kaya mabilis na nagtago si Dariel. Matapos makita ng bagong nakatalaga na kakaunti lang ang namina ay nagalit ito kagad. Ngunit napuno na sa kanya ang isang knocker kaya pagkatalikod niya ay bigla siyang pinalo ng pala. Sa sobrang galit niya ay pinaatake niya ang mga kawal kaya dali-daling kumilo si Dariel para pigilan ng mga ito. Para hindi siya makilala ay tinakpan niya ng tela ang kanyang mukha at nagpakilalang isang human adventurer. Binalaan niya ang Demon Army na kung hindi aalis ang mga ito ay mapipilitan siya na makipaglaban. Bigla siyang may naamoy na mabaho at nalaman niya na ang tela pala sa kanyang mukha ay ang underwear ng isang knockers. Sa sobrang baho nito ay gusto niya na itong tanggalin ngunit hindi niya pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Sa kabila ng kanyang pagbabantay hindi pa din nakinig sa kanya ang leader ng Demon Army kaya napilitan na siyang sumugod. Dahil alam niya kung paano umatake ang mga demon ay nagagawa niyang maunahan ang mga ito bago pa sila makapag-cast ng mga spell.
Kaya ilang sandali lang ay nakalapit na siya sa leader at kaagad itong pinabagsak. Sa sobrang takot ay nagmakaawa ito at inamin na hindi umano siya kabilang sa Demon King Army. Nagkakilala lang umano sila ni Bash Barza sa isang party at nagustuhan siya nito kaya itinalaga siya sa minahan. Gusto ni Dariel na mag-resign ito kay Bash Barza at para matakot ito sa kanya ay pinadaplisan niya ng kanyang espada ang ulo nito. Pagkabalik niya ng guild ay hindi makapaniwala si Hilmas na nabawi niya na ang Mithril Mine. May isang kahilingan lang siya kay Hilmas at ito ay protektahan nila ang mga knockers. Buong rehiyon ay nagdiwang sa pagkakabawi ng Mithril Mine at dahil din dito ay unti-unti nang nakakabawi ang Lux Village. Matapos namang mabalitaan ni Sebiantes ang nangyari sa Mithril Mine ay kaagad niyang pinuntahan si Bash Barza. Nakita niya dito ang nililikha nitong magic weapon na ginagamitan ng Mithril. Nangangailangan ito ng maraming Mithril kaya nang sinabi niya na nabawi na sa kanila ng mga tao ang Mithril Mine ay napaluhod na lang si Bash Barza. Ang problema ay may gustong magreklamo sa kanya at ito pala ay ang Demon King mismo. Ipinatawag siya ng Demon King para pagsabihan siya na ayusin ang mga kapalpakan niya. Katapos niyang humingi ng patawad ay dito na nabanggit ng Demon King ang pangalan ni Dariel at gusto nito na makipagtulungan dito si Bash Barza. Kahit din pala ang Demon King ay nakikita kung gaano katalino at kagaling ni Dariel sa trabaho dahil ito mismo ang rason bakit nakapagsilbi ng maayos si Grand Barza. Kahit hindi ipinaalam ni Bash Barza na tinanggal niya na si Dariel ay alam pa din ito ng Demon King at nais nitong makita kung ano na ang gagawin ngayon ni Bash Barza. Isang araw habang nag-uusap sila Dariel at Malika ay napansin ni Dariel na parang may kasagutan si Gashita kaya lumapit siya dito. Nakikipagtalo pala ito sa leader ng adventurer party mula sa Campbelltown na si Fitbitten matapos nitong sabihin na mga peking adventurer lang ang mga nasa nayon. Biglang naalala ni Dariel na sila Fitbitten pala ang mga adventurer na nabigo sa pagligpit sa Blaze Death Site. Gusto lang sana niyang ipaalala sa mga ito na hindi magyabang sa kabila ng kanilang kabiguan. Ngunit ipinagmayabang ni Gashita na siya ang tumalo sa Death Site dahilan para magulat sila Fitbitten. Dahil dito ay iniisip tuloy ng mga nakarinig na isa siyang A-rank adventurer. Kinabukasan ay kinausap siya ng kinatawan mula sa Center Guild na si Best Fred dahil ayaw umano itong kausapin ng mga knockers. Ayaw umano ng mga ito na magtiwala kahit kanino maliban lang sa kanya. Kaya nakikiusap si Best Fred na kung maaari ay kausapin niya ang mga ito. Kagad naman silang nagtungo sa minahan at dahil siya na mismo ang nakiusap sa mga knockers ay pumayag din kagad ang mga ito. Pagkabalik nila ng nayon ay nakita niya dito ang party nila Fitbitten. Bigla silang may narinig na boses galing sa Demon King Army na sinusubukan na hikayatin ng mga knockers na bumalik sa panig ng demon. Kagad na kumilo si Dariel para puntahan ang pananggagalingan ng spell at ito pala ay sila Rizet. Dali-dali siyang hiniranggan ni Rizet para makaalis ang mga kasamahan nito. Dito niya na ito kinausap na kagad siyang niyakap dahil nag-alala pala ito sa kanya. Sinubukan siya nitong pabalikan sa Demon King Army dahil simula umano nang mawala siya ay nahirapan na ang mga ito. Dahil may tiwala siya kay Rizet ay sinabi niya dito ang totoo na isa siyang tao kaya hindi na siya pwede pang bumalik sa Demon King's Army. Gayunpaman ay iba pa din umano nung miyembro pa siya ng Demon King's Army at isa pa ay may isa sa 4 generals ang gusto siyang pabalikan. Ito ay si Doroye na matagal na din siyang hinahanap. Sinubukan ni Rizet na puwersahan na lang siyang ibalik ngunit madali lang niyang napigilan ang atake nito. Pero may naisip siyang ideya at ito ay pagbentahan na lang ng Mithril sila Rizet. Dinala niya si Rizet kay Best Fred para subukan na makipagdegosasyon dito. Sinabi nila ang mga nakikita nilang dahilan bakit makakabuti sa magkabilang panig ang ideya na ito ngunit hindi sumang-ayon si Fitbitten. Bigla nitong inatake si Rizet pero buti na lang ay mabilis nakakilos si Dariel para sanggain ito. Akala nito ay sasang-ayon sa kanya si Best Fred ngunit naiisip na din pala ni Best Fred na hindi masama ang ideya ni Dariel kaya pumayag siya dito. Maliban dito ay natulungan din ni Dariel si Rizet na makahingi ng tawad sa mga knockers. Pagka-uwi niya ay muli siyang kinausap ni Best Fred dahil nais nito na magtayo muli ng Mithril Workshop. Mayroon umanong isang smithing workshop sa nayon at ang hinanap niya ito ay nauna na pala dito si Fitbitten. Kaya sinabihan na lang siya na bumalik na lang dahil ayaw nito na maistorbo ng isang D-rank adventurer. Pagkabalik niya ay nalaman niya na tinanggal na pala sa pagiging guard ng Mithril Mine sila Fitbitten dahil sa kanya. Biglang dumating si Malika at humingi ito ng tulong kay Dariel dahil may matanda umanong bisita na humawak sa rice cakes nito. Kagad niyang na-imagine ang posibleng sinapit ng matanda at tama nga ang kanyang hinala. Pagkabangon nito ay napansin nito ang dalang espada ni Dariel kaya tinawag nitong incompetent si Dariel na siyang hindi din nagustuhan ni Malika. Sinabi ni Malika ang tungkol sa pagtalo ni Dariel sa death site kaya nagulat na dito ang matanda.
Dahil dito ay sinuri na nito si Dariel at nagulat ito nang malaman na nagtataglay pala si Dariel ng maximum power sa 4 attributes. Dito na ito nagpakilala sa pangalang Smith at isa umano siyang Mithril Smith. Hindi naman kaagad naniwala si Malika kaya ipinakita na nito ang patunay na ipinadala ito ng Center Guild. Kaagad silang nagtungo sa smithing workshop at buti na lang ay may naisip na paraan si Smith para makapasok sila dito. Nang mapansin niya ang ginagawa ng ibang blacksmith sa Mithril ay ipinakita niya sa mga ito kung paano ang tamang proseso dito. Katapos niyang makagawa ng espada ay kaagad niya itong ipinasubok kay Dariel. Sa sobrang gan at talas nito ay hindi man lang naramdaman ni Dariel ang kahit kaunting resistance dito. Biglang lumapit sa kanila si Fitbitten para makiusap kay Smith na turuan din umano sila. Ngunit dahil sa hindi niya nirespeto kanina si Smith ay kaagad siyang tinanggihan. Akala ni Dariel ay sa kanya na ang espada ngunit biyawi ito ni Smith dahil hindi umano bagay para sa kanya ang espada. May pangarap umano itong gawing sandata at buti na lang ay may nakupit siyang mithril kanina. Hindi na din problema sa kanya ang workshop dahil may inihanda na pala ang kanyang apprentice. Nagtungo sila sa guild at dito niya nanilinaw kung ano ang sinasabi niyang pangarap. Nalaman pala nito mula sa Center Guild na si Dariel ang rason bakit nabawi ng mga tao ang mithril mine. Kaya bilang pasasalamat ay nais niyang gawan si Dariel ng matinding sandata na siya din palang tinutukoy nitong pangarap. Dahil andito na din si Rizet ay humingi siya ng tulong na pagganahin ang furnace. Pinakuha naman niya si Dariel ng alcohol pero pagkalabas ni Dariel ay nakita niya si Fitbitten na gustong makipag-usap sa kanya. Gusto pala nito na makipagsanib puwersa sa kanya at hindi nahayaan ng Center Guild na makinabang pa sa mithril mine. Ngunit tinanggihan niya ang alok nito dahil sa mga ginawa nito sa mga kaibigan niya. Dahil dito ay pinapulot siya ng gloves nito at huli na nang malaman niya na isa pala itong hamon para magduelo sila. Nabanggit niya ang tungkol dito kina Hilmas at dito niya na nalaman ng mga patakaran ng duelo. Naisip ni Hilmas na ihinto ang duelo pero napagdesisyonan ni Dariel na ituloy ito. Sakto namang katatapos lang ni Smith na magawa ang sandata kaya tinuruan niya si Dariel kung paano ito gamitin. Kinabukasan ng umaga ay nagharap sila ni Fitbitten sa village square para sa kanilang duelo. Natutunan na din pala nila Fitbitten ang tamang proseso sa paggawa ng mithril weapon. Nang inilabas ni Dariel ang kanyang mithril weapon ay pinagtawanan lang siya ni Fitbitten dahil isa lang itong punyal. Ngunit pagkaumpisa ng kanilang duelo ay biglang umatake si Dariel na hindi nito nakita. Sinubukan nito na sumugod at dito niya na nalaman na humahaba pala ang punyal ni Dariel. Ilang sandali lang ay nagawa ni Dariel na masira ang panangga ni Fitbitten kahit gawa din ito sa mithril. Alam ni Smith na dahil din ito sa tulong ng aura ni Dariel kaya kahit ang espada ni Fitbitten ay hindi din nakaligtas. Muli itong naglabas ng mithril weapon at may mga pinagsasabi pa ito na hindi magaganda kay Dariel. Dahil dito ay hindi na nagpigil pa si Dariel kaya sa isang atake lang niya ay nawasak din niya kaagad ang espada nito. Kinabukasan ng umaga ay binisita siya ni Best Fred kasama sila Fitbitten para humingi ng tawad. Nakiusap na lang siya kay Best Fred na ang ipataw na lang na parusa dito ay patulungin sa pag-aayos ng mga bahay na nasira dahil sa kanilang duelo. Sinamantala na din ni Best Fred ang pagkakataon na ito na alukin si Dariel na sumali sa Center Guild na sakto namang narinig ni Malika. Kaya kinagabihan habang nasa sauna si Dariel ay nilapitan niya ito. Akala ni Dariel ay siya si Gashita kaya nang itulak siya nito ay nahawakan tuloy nito ang kanyang rice cake. Sa sobrang kaba ni Dariel ay hindi niya maigalaw ang kanyang kamay. Bigla siyang tinanong ni Malika kung tatanggapin ba niya ang alok ni Best Fred at dito na siya kumalma. Ipinakita nito sa kanya ang suporta nito sakaling pumunta siya sa Center Guild. Ngunit katulad ng nauna niyang sinabi ay hindi pa din siya pupunta sa Center Guild dahil maliban sa napamahal na siya sa Lux Village ay ayaw din niyang mawalay kay Malika. Dahil dito ay hindi na din niya napigilan na iparamdam kay Malika ang kanyang nararamdaman. Napagpasyahan naman ni Bash Barza na makipagkita sa kanyang ama at naabutan niya ito na may ginagawang rehabilitation para mas mapagaling ang sugat na natamo nito sa hero. Habang naghahapunan sila ay kinumusta ni Grand Barza si Bash Barza sa pagiging miyembro nito ng 4 Generals. Dahil dito ay napunta ang kanilang usapan kay Dariel at muling ipinaalala ni Grand Barza kung gaano ka-importante ang assistance ni Dariel sa 4 Generals. Akala ni Bash Barza ay hindi pa alam ng kanyang ama ang pagpapatalsik niya kay Dariel kaya nung magsinungaling siya sa kalagayan ni Dariel ay hindi na nagdalawang isip si Grand Barza na patikimin siya ng suntok nito. Gusto nito na ibalik niya si Dariel sa Demon Army at humingi ng tawad pero hindi siya sang-ayon dito dahil papatunayan niya na hindi niya kailangan ng katulad kay Dariel. Kinabukasan ng umaga ay nagtaka si Erica dahil hindi pa din bumabangon si Malika. Napasarap pala ang tulog nito dahil magkatabi sila ni Dariel. Kaya habang nag-aalmusal na sila ay napansin ni Hilmas na parang pagod na pagod si Dariel.
Dahil dito ay hindi na tuloy mawala sa isipan ni Dariel na baka alam na ni Hilmas ang mga nangyari sa kanila ni Malika. Makalipas ang ilang oras ay kinausap siya nito at iniisip niya na baka tungkol ito sa kanila ni Malika. Ngunit nais lang pala nito na ipasa na sa kanya ang pagiging mayor ng Nayon. Sa una ay nag-alinlangan pa siya na tanggapin ito dahil alam niya ang bigat ng responsibilidad ng isang mayor. Pero nang makita niya si Malika ay tinanggap niya na lang ito at sinamantala niya na din ang pagkakataon na ito na hingi ng permiso ni Hilmas na pakasalan si Malika. Hindi na din nakatanggi pa dito si Hilmas kaya labis ang tuwa ni Malika. Makalipas ang isang taon ay mas gumanda pa ang takbo ng Nayon sa kanyang pamumuno pero alam niya na isa sa may pinakamalaking ambag dito ay si Smith na sumakabilang buhay na. Pinangalanan naman niyang Gran ang anak nila ni Malika at kinuha niya ang pangalan na ito sa nagsilbing tatay niya o kay Gran Barza. Habang nagmemeryenda sila ay biglang dumating si Gashita para ipaalam sa kanya na paparating umano ang hero party. Dahil dito ay muli niyang naalala ang mukha ng hero at para maiwasan na makilala siya nito ay tinakpan niya na lang ang kanyang mukha. Ngunit ang inaasahan niyang hero ay hindi ang nakalaban nila na may balbas dahil isang babae ang dumating. Nagpakilala ito sa pangalang Lady at kasama nito ang ibang miyembro ng Heroes Party na sila Sesha at Satomi. Nalaman niya mula kay Lady na nagretiro na pala ang unang hero dahil sa mga pinsalang natamo nito sa pakikipaglaban sa mga demons. Dinala niya ang mga ito sa kanilang bahay at nalaman niya na ang pakay pala ng mga ito sa Nayon ay magpagawa ng mithril weapon na isa o manong kailangan nila para talunin ng Demon King. Biglang napahinto sa pag-iyak si Gran matapos nitong mapansin ang mga rice cakes ni Lady. Sakto namang natutuwa din pala si Lady sa mga bata kaya nakiusap siya kung pwede niyang kargahin si Gran. Dahil dito ay nagkaroon tuloy ng pagkakataon si Gran na paglaruan ng kanyang mga rice cakes. Kinabukasan ng umaga ay dinala na sila ni Dariel sa workshop para magpagawa ng kanilang mga mithril weapon. Nakilala nila dito ang apprentice ni Smith na si Sekai at kasalukuyang number 1 blacksmith ng Nayon. Dahil wala na silang problema sa mga mithril weapon ay sinabi na ni Lady kay Dariel ang ikalawa nilang pakay sa Nayon at ito ay maghanap ng pang-apat nilang miyembro. Saktong narinig ito ni Gashita kaya tinipon niya ang mga adventurer ng Nayon dahil magsasagawa sila ng Heroes Party Selection Tournament. Para malaman kung sino ang karapat-dapat na mapabilang sa Heroes Party ay lalabanan mismo nila Lady ang mga kalahok. Ngunit ilang segundo lang ang kinailangan nila Lady para talunin lahat ang mga ito. Ilang sandali lang ay bigla na lang may umatake kay Lady at ito pala ay si Gashita na nakatago sa puno. Ngunit kahit gaano karami ang ibato niya kay Lady ay nasasanggalang ito ni Lady. Nang gagamitin na sana ni Lady ang isa sa matindi niyang teknik ay napahinto siya matapos siyang batuhin ni Dariel ng mansanas. Dahil dito ay naramdaman tuloy ni Lady na may tinataglay siyang makapangyarihang aura. Malungkot na tinanggap ni Gashita ang kanyang pagkabigo pero proud pa din si Dariel sa kanya. Biglang hinamon ni Lady si Dariel sa isang duelo dahil alam niya na mas malakas pa ito kay Gashita. Bigla niyang inatake si Dariel pero sinanggalang ito ni Dariel gamit ang kanyang mithril weapon. Nagpalitan sila ng atake at ramdam nila sa Tommy na seryoso na si Lady. Binunat ni Lady ang kanyang espada para isagawa ang isang makapangyarihang teknik na nakilala kaagad ni Dariel. Buti na lang ay alam ni Dariel kung paano ito i-counter na siyang ikinagulat din ni Lady. Dahil sa ipinakitang galing ni Dariel ay sabay-sabay na nakiusap sa kanya sila Lady na sumali siya sa Heroes Party. Pero tinanggihan lang niya ang mga ito at umalis siya kaagad dahil may mga gagawin pa siya. Ngunit hindi naman kaagad sumuko na lang basta-basta si Lady kaya kinabukasan ay palihim nilang sinundan si Dariel para alamin kung ano ang pwede nilang gawin para mapabago ang isip nito. Makalipas ang ilang oras ng kanilang pagmamatsyag ay nakita nila kung gaano kaimportanteng tao ni Dariel sa mga residente ng Nayon. Maliban dito ay andyan din ang pamilya mismo ni Dariel na hindi ganon kadaling iwan. Napagtanto nila Lady na baka para sa kanila ay pinakamahalaga ang pagtalo sa Demon King pero para kay Dariel ay may mga bagay pa na mas mahalaga pa dito dahil iba-iba naman sila ng prioridad sa buhay. Kinagabihan ay napagpasyahan ni Lady na kausapin muli si Dariel. Tinanong niya si Dariel kung paano nito nalaman ang teknik na ginamit nito sa pag-counter sa atake niya dahil alam niya nakapareho ito sa teknik ng dating hero. Dahil walang maisip na ibang dahilan si Dariel ay sinabi niya na lang na natutunan niya lang ito sa panggagaya sa atake ni Lady. Hindi matanggap ni Lady ang kanyang sagot at gusto nito na itatak sa kanyang isipan na ang mga kagaya niya na nagtataglay ng matinding aura ay dapat tumindig para labanan ng mga demon. Kaya sinabi niya na din ang kanyang paniniwala tungkol sa mga demon at bosses sa mga nakalaban niya sa Mithril Mine ay alam niyang hindi din talaga gusto ng mga demon na makipaglaban sa mga tao lalo na sa mga walang kalaban-laban. Wala nang nagawa pa si Lady kaya napagpasyahan na lang nito na kuning teacher si Dariel dahil maliban sa sandata ay alam niyang may kulang pa sa kanyang kakayahan.
Kinabukasan ng umaga ay muling nakipagkita si Rizet kay Dariel. Wala siyang kaalam-alam na sinundan pala siya ni Cebiantes kaya nakita tuloy nito si Dariel. Hindi na nito pinalampas pa ang pagkakataon at kaagad siyang nagpakita dito. Gulat na gulat si Rizet kaya hindi na siya nakapalagpas sa kagustuhan ni Cebiantes na gawin siyang upuan nito. Bago pa man makapag-usap sila Dariel at Cebiantes ay biglang dumating dito si Malika at kaagad itong naghanda ng kanilang maiinom. Pagkabalik niya ay saktong narinig niya ang pangmamaliit ni Cebiantes kay Dariel kaya hindi na siya nakapagpigil pa. Sa sobrang takot ni Cebiantes ay napilitan siya na umupo sa mismong upuan. Nais niya sana na kunin lahat kay Dariel ang mga mitral na kagad namang tinanggihan ni Dariel. Sinubukan niyang sindakan si Dariel ngunit nakatitig na pala ng masama sa kanya si Malika. Napansin kagad ni Dariel ang kanyang panginginig kaya minabuti ni Dariel na magpahangin muna sila sa labas. Nang makalayo-layo sila sa bahay nila Dariel ay napagpasyahan ni Cebiantes na puwersahan na lang na kunin kina Dariel ang mga mithril. Dahil dito ay napilitan si Dariel na makipaglaban at kaagad niya itong natalo. Ngunit hindi ito pumayag na matalo na lang basta-basta kaya paulit-ulit silang naglaban hanggang sa gumamit na ito ng isa sa matindi niyang teknik. Dahil dito ay ginamit na ni Dariel ang fearsome Emperor Skyrend at nilamon lang nito ang atake ni Cebiantes. Dito na tinanggap ni Cebiantes ang kanyang pagkatalo at binintahan na lang ito ni Dariel ng iilang mithril kapalit ng mas mahal na presyo. Dahil gusto ni Cebiantes na magkaroon din ng mithril weapon na kagaya kay Dariel ay dinala ito ni Dariel sa workshop. Dito lang naalala ni Dariel na pabalik na pala sila Lady kaya dali-dali siyang umalis. Para maabala ang mga ito ay binigyan niya ng gawain sila sa Tommy habang si Lady naman ay pinagsani niya kagad. Ngunit magpapalipas pala ng gabi dito si Cebiantes kaya nagkasabay tuloy sila ni Lady sa sauna. Matapos makilala ni Lady si Cebiantes ay dali-dali pumasok si Dariel para uwatin ng mga ito ngunit nahawakan tuloy niya ang mga rice cakes ng mga ito. Kaya habang naghahapunan sila ay pinagpaliwanag ni Lady si Dariel kung bakit may kakilala siyang isa sa 4 generals. Dito na napagpasyahan ni Dariel na sabihin ng totoo na isa siyang tao na lumaki kasama ang mga demons. Bagamat naintindihan kagad ni Lady ang kanyang sitwasyon ay hiniling nito na pauwiin na si Cebiantes. Nang nagkakainitan na silang dalawa ay iminungkahi ni Malika na magduelo na lang umano sila. Nagboluntaryo si Dariel na magsilbing testigo sa kanilang duelo pero kahit na anong mangyari ay hindi nila pwedeng iligpit ang isa't isa. Kinabukasan ng umaga ay isinagawa nila ang duelo sa kagubatan. Pagkasimula pa lang ng kanilang laban ay ipinamalas nila kagad ang kanilang lakas at bilis. Base sa obserbasyon ni Dariel ay masasabi niya na halos magkasing lakas lang ang mga ito. Sunod-sunod silang nagbitaw ng malalakas nilang atake kaya tumulong na din si Dariel kaysa Tommy para hindi bumigay ang barrier. Ilang sandali lang ay nagising si Gran at kaagad nitong napansin ang naglalakihang mga rice cakes. Bigla itong tumalon para lumapit sa mga rice cakes ngunit bigla namang may gumuhong lupa papunta sa kanya kaya mabilis na kumilos sila Dariel para iligtas siya. Matapos nilang makita ang masayang mukha ni Gran ay napagpasyahan nila Lady at Cebiantes na itigil na ang kanilang duelo. Isang araw ay bigla na lang bumisita si Sesha sa bahay nila Dariel dahil may nakasalubong umano itong importanteng tao habang nasa quest siya. Ito pala ang dating hero na si Elancel at kaagad itong nakilala ni Dariel. Biglang dumating si Cebiantes at dahil hindi nito kilala si Elancel ay kinailangan pa ni Dariel na ipaliwanag dito kung sino ang kanilang kaharap. Akala ni Dariel ay supladong tao si Elancel pero mali pala ang kanyang pagkakakilala dito. Sinabihan niya si Cebiantes na umalis ito kagad sakaling makakita ito ng pagkakataon at siguraduhin din na hindi ito gagamit ng mahika hanggat hindi ito nakakalabas ng nayon dahil nakakaramdam ng magical energy si Elancel. Pagkadating ni Lady ay dito na sinabi ni Elancel kay Dariel ang rason bakit siya naririto at ito ay dahil nabalitaan niya na nagiging abala lang si Lady kay Dariel. Dahil gumaling naman na ang kanyang mga sugat ay plano niya ngayon na sanayin si Lady sa mga dapat pa nitong matutunan na hindi niya pa naituturo. Sa isip-isip ni Dariel ay magandang pagkakataon nito para magkaroon ng oras si Cebiantes na makaalis. Pagkasimula ng pagsasanay nila Elancel at Lady ay nagulat sila Dariel na madali lang naiilagan ni Elancel ang mga atake ni Lady kahit abala ito sa pagpirma ng autograph. Parang pinaglalaroan lang niya si Lady pero gayon pa man ay napansin niya pa din ang improvement ni Lady. Kaya sinabi ni Lady na dahil ito sa mga ginagawang pagsasanay sa kanya ni Dariel. Dahil dito ay naging interesado tuloy si Elancel kay Dariel at niyaya niya ito na mag-sparring sila. Ayaw sana ni Dariel na pumayag pero dahil pinagtatanggol siya ni Gashita sa mga nagsasabi na wala siyang pag-asa kay Elancel ay napilitan na lang siya na pumayag. Nang maghahanda na sila ay ramdam kagad niya kung gaano kalakas ang aura ni Elancel. Bigla niyang naalala na tanghali na pala kaya niyaya niya muna si Elancel na mananghalian.
Habang kumakain na sila ay pinagmamasdan lang pala sila ni Cebiantes na iniisip pa din na hindi kailangang katakutan si Elancel pero dahil nangako siya kay Dariel ay aalis pa din siya. Biglang nilipad ng malakas na hangin ang isang nakasampay kaya napagamit siya ng mahika para abutin ito. Dahil dito ay kaagad siyang naramdaman ni Elancel kaya hindi na ito nag-aksaya pa ng oras at kaagad siyang pinunterian nito. Ililigpit na sana siya nang bigla ding dumating si Dariel para sanggain ang atake ni Elancel. Sa tindi na ng aura na pinapakita ni Elancel ay dito na din nakaramdam ng takot si Cebiantes. Kahit nakiusap na si Dariel dito ay hindi pa din ito tumigil na atakihin si Cebiantes. Kaya hinila niya na lang si Cebiantes at dumating na din dito sila Lady. Dahil din sa kanyang mga ipinapakitang nakakamangha ay napansin na din ni Elancel na nabiyayaan din siya ng 4 attributes kagaya nito. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa at kaagad siyang inalok na maging hero para maubos na umano nila ang mga demons. Pero kaagad din niya itong tinanggihan kaya nagpa siya na ito na gamitin ng Fearsome Emperor Skyrend. Para tapatan ito ay gumamit din siya ng kaparehong teknik pero nanaig pa din ang teknik ni Elancel. Nagtataka ito kung bakit siya naaawa sa isang demon kaya dito niya na sinabi na isang demon ang nagpalaki sa kanya. Kasalukuyan namang kausap ni Grand Barza ang Demon King para hilingin dito na patalsikin si Bash Barza sa 4 Generals. Katwiran niya ay dahil matagal na itong hindi nagpapakita at halos si Doroyen na lang ang mag-isang gumagawa sa mga trabaho ng 4 Generals. Pero alam ng Demon King na nagagalit din siya sa kanyang anak dahil sa pagpapatalsik nito kay Dariel. Dito niya na muling naalala ang araw nung ipinaubaya sa kanya si Dariel ng dating General of Water na si Bistan. Alam ni Bistan na nagtataglay din si Dariel ng 4 attributes at ito sana ang gagamitin nila para talunin si Elancel. Sinabi ng Demon King kay Grand Barza na nasa Lux Village si Dariel kaya kumilos kaagad si Grand Barza para magtungo dito. Matapos ding sabihin ni Dariel kay Elancel na si Bistan ang nakakita sa kanya ay dito na naalala ni Elancel ang kanyang anak na 33 taon nang nawawala. Dito niya na niyakap si Dariel at sigurado siya na ito ang nawawala niyang anak. Maliban kay Bistan ay isa din sa patunay na magkadugo sila ay ang pagkakaroon nila pareho ng 4 attributes. Biglang may naramdamang demon si Elancel kaya kaagad niya itong inatake. Ito pala ay si Grand Barza at isang tingin lang nito kay Dariel ay alam niya na kung gaano nakalakas si Dariel. Kaagad namang naghanda si Elancel para labanan si Grand Barza kaya napahanda din si Grand Barza. Dali-dali silang inawat ni Dariel at nakiusap si Dariel kay Elancel na pakinggan muna ang mga sasabihin ni Grand Barza. Dito na nalaman ni Grand Barza na alam na pala ni Dariel na isa siyang tao. Kanina lang din niya itong nakumpirma kahit pa matagal na siyang nanghihinala na isa talagang tao si Dariel. Hindi ito naging madali sa kanya pero hindi din niya kaya na pabayaan si Dariel. Humingi siya ng tawad pero alam ni Dariel kung gaano niya ito inalagaan ng mabuti at itinuring na parang isang tunay na anak. Para sa kanya ay hindi din siya kikilalaning pinakamalakas na 4 generals kung wala ang mga tulong ni Dariel. Dito na mas nagalit si Elancel dahil pakiramdam niya ay inagaw ni Grand Barza ang mga panahon na dapat ay siya ang kapiling ng kanyang anak. Alam niya sa kanyang sarili na ang mapait na sinapit niya ang naging dahilan bakit napuno siya ng galit at hindi niya alam kung paano niya ito dadalhin. Naintindihan kaagad ni Grand Barza ang pakiramdam ni Elancel kaya nagboluntaryo ito na ibuhos na lang umano sa kanya ang nararamdamang puot ni Elancel. Muli silang naghanda para maglaban ngunit pagkasugod nila pareho ay bigla silang sinabuyan ng tubig ni Malika. Ayaw ni Malika na maglalaban lang sila dahil sa nararamdaman nilang galit at hindi niya din gusto na makita ito ng kanilang apo. Matapos nilang makita si Gran ay dito na sila kumalma pareho kaya labis ang pasasalamat ni Dariel kay Malika. Pagkabalik ni Bash Barza ay nagtaka ito na walang dumating sa pinahanda niyang pagdaraos. Ito sana ang pagkakataon niya para ipakita sa lahat na malakas na siya ngunit tumanggi umano ang lahat sa kanyang imbitasyon matapos mawalan na ng tiwala ang mga ito sa kanyang pamumuno. Sa sobrang pagkadismaya niya ay napagpasyahan niya na uminom na lang ng alak ngunit hindi siya pinagbigyan ng waiter dahil hindi pa umano siya nagbabayad. Mas maganda pa umano nung andito pa si Dariel dahil nababayaran sila sa tamang oras. Dahil dito ay muli na namang kumulo ang kanyang dugo matapos marinig ang pangalan ni Dariel dahilan para hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili. Naaliw naman sila Elancel at Grand Barza kay Gran kaya sila muna ang naging kalaro nito. Ilang sandali lang ay napagpasyahan nila na mag-inuman kaya dito na nagkaroon ng masinsinang pag-uusap sila Elancel at Grand Barza. Kinabukasan ng umaga ay niyaya muli ni Lady si Elancel na magsanay. Kaya napatanong si Dariel kung kailangan pa ba nilang makipaglaban sa mga demons matapos nilang malaman na hindi naman talaga lahat ng mga demon ay masasama. Dito na sinabi ni Elancel sa kanila kung ano ang isa sa rason ng Center Guild bakit gusto nila na talunin ng Demon King.
Tinataglay umano ng Demon King ang matinding kapangyarihan at kung matatalo nila ito ay iniisip ng Center Guild na makukuha din nila ang kapangyarihan nito. Alam ni Lady na hindi din mahihinto ang labanan kahit pa tumigil siya sa pagiging hero kaya ipagpapatuloy niya na lang din ang pakikipaglaban para makita ang lahat na kailangan niyang makita at masagot ang kanyang mga katanungan. Biglang dumating sila Fitbitten dahil inaatake umano ng isang malaking halimaw ang Mithril Mine. Matapos marinig ni Dariel ang balitang ito ay pinaghanda niya kaagad sila Gashita at humingi siya ng tulong kay Sebiantes para mabilis silang makarating sa Mithril Mine. Isa palang dragon ang umaatake dito kaya iminungkahi ni Grand Barza na bumaba muna sila. Nang malaman ni Dariel na natrap sa loob ang mga knockers ay hindi siya nagdalawang isip na pumasok sa loob kaya napagpasyahan din ni Elancel na samahan siya. Kaagad namang nakilala ni Grand Barza ang dragon at alam niya na kung sino ang kumukontrol dito. Sinubukan nila na magtulong-tulong para pigilan ito pero hindi umuubra dito ang kanilang mga atake. Pagkaganti nito ay mabilis na kumilos si Satomi para sanggain ito at buti na lang ay kumilos na din si Grand Barza na tinawag ang dragon sa pangalang Salamandra. Ilang sandali lang ay natuntunan nila Dariel ang mga knockers ngunit napansin nila na hirap sila Lady na makipagpalitan ng atake sa Salamandra. Dahil dito ay tumulong na din sila at kaagad nilang ginamit ang Fearsome Emperor Skyrend. Matagumpay nila itong napabagsak kaya dali-dali itong nilapitan ni Dariel. Balak niya sana itong pamuhin ngunit nagpa siya ito na umalis na. Naramdaman ni Lady na parang may galit ang dragon pero iba naman ang nararamdaman ni Dariel dito. Nagpaalam si Grand Barza kay Dariel na babalik na ito ng Demon King Castle at isinama niya sa Sebiantes para ihatid siya dito dahil naubusan na siya ng magical energy. Matapos mailigtas nila Dariel ang mga knockers ay nalaman naman nila na may nawawala pang isang guild worker. Nagboluntaryo si Dariel na hanapin ito kaya napagpasyahan din ng ibang knockers na samahan siya. Nang makita ni Grand Barza ang marka sa mukha ni Bash Barza ay nalaman niya kagad na pinasok nito ang Room of Secrets. Dito nakatago ang tinatawag na mga hexes at isa sa teknik dito ay kontrolin ng magical beast kagaya kay Salamandra. Hindi maintindihan ni Grand Barza kung bakit umabot sa puntong ito si Bash Barza. Kumpara kay Dariel ay napakatalentado niya umano pagdating sa mahika pero sinasayang niya lang ito. Dahil narinig na naman ni Bash Barza ang pangalan ni Dariel ay hindi niya na napigilan na isumbat ang pinaggagawa ng kanyang ama at ang tinutukoy niya ay ang pakikipaghalubilo nito sa mga tao kasama ang mga hero. Ginamit pala nito ang synchronization magic para makita din ito ang mga nakikita ni Salamander at ito ang mas ikinabahala ni Grand Barza dahil alam niyang may hindi magandang epekto ito sa katawan ni Bash Barza. Bigla nitong tinawag si Salamander at plano nila ngayon ay puntahan ng mga hero para iligpit ang mga ito. Habang patuloy sa paghahanap sila Dariel sa nawawalang guild worker ay nakaramdam sila ng pagyanig. Babalik na sana sila nang biglang may nagsalita at ito pala ay ang magical earth beast na si Gigantomachia. Hinahanap nito si Dariel dahil si Dariel umano ang rason bakit umatake si Salamandra. Humingi ng tawad si Dariel sa mga nangyari pero para sa kanya ay hindi din tama na sisihin siya dito. Dito niya na nalaman na bumabase lang pala sa nararamdaman ng caster ang Salamandra. Alam nito na may dala siyang mithril weapon at nais nito na makita ito. Nang ipinakita niya ang kanyang mithril weapon ay namangha ito sa ganda. Dahil natuwa ito ay binigyan tuloy nito si Dariel ng reward sa pamamagitan ng pagpapalabas sa buong potensyal ng kanyang mithril weapon. Katapos ay nagbigay din ito ng babala na magiging battlefield umano ang Lux Village. Pagkaalis nito ay dito na nila nakita ang kanilang hinahanap. Biglang kinausap si Dariel ni Grand Barza para ipaalam sa kanya na si Bash Barza umano ang kumukontrol sa Salamander gamit ang hexes. Dahil dito ay naisip ni Dariel na kaya pala parang nakaramdam siya kanina ng nostalgia sa dragon. Ipinalam din sa kanya ni Grand Barza na patungo sa kanila si Bash Barza kaya pagkabalik nila ng nayon ay naghanda din sila kagad para harapin si Bash Barza. Ilang sandali lang ay dumating na si Bash Barza na kaagad kinumusta si Dariel. Dahil nadidiliman nito ay ginamit nito ang isa sa makapangyarihang teknik ni Grand Barza. Sinubukan ni Dariel na makipagnegosasyon dito pero ang mas napansin nito ay ang kanyang singsing kaya nalaman nito na may asawa na siya. Tamang-tama lang umano ang pagkakataon na ito dahil nais nito na iparamdam kay Dariel ang mga sakit na naramdaman niya sa pamamagitan ng pagligpit sa asawa ni Dariel at katapos ay isusunod din niya ang pagsunog sa buong nayon. Dahil dito ay napilitan na si Dariel na labanan ito at saktong dumating din dito sila Sebiantes para tulungan siya. Mag-isa niyang hinarap si Bash Barza at ipinaubaya niya naman sa iba si Salamandra. Ang buong akala ni Dariel ay galit sa kanya si Bash Barza dahil sa pagbawi niya sa Mithril Mine ngunit hindi pala nito alam na siya ang may kagagawan nito. Paulit-ulit na umatake si Bash Barza gamit ang iba't ibang teknik habang si Dariel naman ay panay pagsanggalang ang ginagawa.
Pero nang ililigpit na siya ay napilitan na siya na gamitin ng fearsome Emperor Skyrend. Hindi matanggap ni Bash Barza na may ibubuga pa din sa kanya si Dariel kahit nagtataglay na siya ng matinding kapangyarihan. Kaya hindi na siya nagdalawang isip pa na gamitin ang kanyang trump card. Para naman hindi makaatake si Salamander mula sa taas ay lumikha ng barrier si Satomi. Kaya sinamantala din kaagad ni Gashita ang pagkakataon na ito na atakihin si Salamandra. Kahit sila Alancel at Grand Barza ay hindi na din pinalampas pa ang pagkakataon na ito. Matapos makita ni Dariel ang transformation ni Bash Barza ay naisip niya kaagad na ito na siguro ang epekto ng hex na nabanggit kanina sa kanya ni Grand Barza. Ipinagpatuloy nila ang kanilang laban pero hindi pa din magawa ni Bash Barza na makalamang kay Dariel. Muling sinubukan ni Dariel na kausapin ito ngunit ayaw pa din ito na makinig sa kanya. Gumamit ito ng panibagong teknik kaya naghanda din si Dariel para tapatan ito. Inunahan niya ng atake si Bash Barza ngunit parang mas lalo lang itong nilamon ng hex na parang isa na din itong magical beast. Bigla itong sumugod na hindi naiwasan ni Dariel sa sobrang bilis. Habang pinipigilan ito ni Dariel ay nakita niya ang nilalaman ng memorya nito. Dito niya na nalaman ang mga pinagdaanan nito at kung bakit naiinggit ito sa kanya. Sinunod nito na mag-aral sa Magic Academy at nagtapos na may pinakamataas na marka dahil ito ang gusto ng kanyang ina at para din matupad niya ang kanyang pangarap na makasama ang kanyang ama sa Demon King's Army. Ngunit dito niya na nalaman na ayaw pala talaga ng kanyang ina na sumunod siya sa yapak ng kanyang ama. Buong buhay niya ay tumatak sa kanyang isipan na kailangan niyang manalo dahil kung hindi ay wala ding magiging saysay ang kanyang buhay. Ilang sandali lang ay naramdaman niya na naaawa na sa kanya si Dariel. Naisip ni Dariel na dahil siguro sa spirit synchronization magic kaya parang nagkaroon sila ng koneksyon ni Bash Barza. Dahil dito ay gumawa din siya ng paraan para maipakita kay Bash Barza ang kanyang mga memorya nang sa gayon ay malaman din ito kung gaano ito kaimportante kay Grand Barza at ano ang tingin niya dito simula pa lang nung una silang magkita. Dito na biglang nagbago ang tingin ni Bash Barza kay Dariel dahilan para unti-unti na ding matanggal sa kanya ang epekto ng hex. Ngunit ilang sandali lang ay bigla namang hinigop ni Salamandra ang annihilation magic ni Bash Barza kaya kaagad na kumilos si Bash Barza para isagawa ang body fusion hex at makontrol ang Salamandra. Pero alam ni Grand Barza na saglit lang niyang makokontrol ang Salamandra at katapos ay lalamunin na siya nito. Tanggap naman na ni Bash Barza ang kanyang kapalaran pero hindi pumayag si Grand Barza na hayaan lang siya. Sa tulong ni Dariel ay matagumpay din nilang napigilan si Salamandra at nailigtas si Bash Barza. Pagka-uwi nila sa Demon King's Castle ay kaagad na humingi si Bash Barza ng patawad sa Demon King. Ipinakita sa kanya ng Demon King ang impyerno kung saan din umano itinapon ng mga dating 4 generals na nagtraidor. Pinapili siya kung gusto ba niyang bumalik bilang isa ulit sa 4 generals o magpahulog sa impyerno. Pinili niya ang magpahulog sa impyerno dahil alam niya na kailangan niyang pagbayaran ng mga nagawa niyang kasalanan. Dahil dito ay nawala ng gana ang Demon King dahil inaasahan pala nito na pipiliin niya ang bumalik sa pagiging 4 generals at katapos ay ihuhulog pa din siya sa impyerno. Pinalis na lang siya ng Demon King na katulad din umano sa ginawa niya kay Dariel. Napagpasyahan naman ni Grand Barza na dalhin siya sa bahay nila Dariel na kasalukuyang may nagaganap na pagdiriwang. Kaya sinamantala niya na din ang pagkakataon na ito na humingi ng tawad sa mga nagawa niyang kasalanan. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Chilling in My 30s after getting fired from the Demon King's Army Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video.